suporta ng isang magulang sa kanyang anak ay isang obligasyon. Hindi ito parang buto ng prutas na itinatanim na maaaring anihin pagdating ng panahon. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo ipinapakita ang responsibilidad mo bilang isang responsableng magulang? Dear Papa Dudut, pagbati po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlan, 26 years old at taga Northern Quezon. Nag-iisang anak po ako, namamasada lang po ng tricycle ang tatay ko tapos nagba-boundary pa. Sa liit ng kinikita niya ay halos sa gas lang napupunta. At yung natitira naman ay kasya lang sa pangbigas namin. Kinukulang pa yon sa bill ng kuryente at tubig. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada para magkaroon ng kaunting kita at makatulong din kay tatay. Mabuti na lamang at maswerteng nakakuha ng pabahay noon ang nanay ko. Kaya meron kaming natutuluyan na hindi na kailangang magbayad pa ng upa. Tungkol naman sa pag-aaral ko, sabi ni tatay ay masyadong magastos sa kolehiyo kaya hindi na nila ako pinag-aral pa. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin, Papa Dudut. Naghanap na kaagad ako ng trabaho pagka-graduate at nung una, nagtatrabaho po ako bilang panadero sa bakery. Pero dahil naging toxic na po doon ay nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Minsan nag-e-extra ako sa construction, naging bagger din ako sa grocery at naging delivery boy ng isang water station. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa isang shopping center. Mababa ang sahod pero pwede nang pagtiyagaan. Bukod sa kahirapan namin ay nagkaroon pa kami ng isang problema noong kinakailangan na ni nanay ng maintenance para sa diabetes niya. Sa kasamaang palad, nangyari pa yon noong nagkatanggalan sa pinapasukan ko at isa ako sa mga nawalan ng trabaho. Kinailangan daw kasing magbawas ng tao at dahil bago lamang ako, ay hindi ako kasama sa mga pinaburan ng tadhana para manatili doon. Sinubukan ko pang mamasukan sa iba kahit na anong trabaho na lamang, pero dahil maliit lang yung municipality namin ay napakahirap talagang makahanap ng bagong malilipatan. Hanggang sa kinumbinsi ako ng kaibigan ko na mag-live selling na lamang ng mga ukay na damit. Sakto naman noon na may naipon ako kahit papaano kaya may naggamit akong pangpuhunan. Sa ganong paraan ay natutulungan ko pa si nanay sa mga gawaing bahay at paglalaba niya. Pero hindi naman naging sapat para kay tatay ang ginagawa ko noon, Papa Dudut. Oh, kumusta naman ang pamamasada mo kanina? Siyempre, matumal. Ano pa bang aasahan kakaunti lang naman ang pasahero pag Sabado. Ay, ganun talaga. Karamihan naman ng pasahero mo ay estudyante. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Mawawalan lang ako ng gana sa pagkain. Amoy pa nga lang ng ulam, nakakatamad ng kumain . Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Magpasalamat na lang tayo na may nakahain dito sa mesa. Ay, kailan pa tayo makakatikim na masarap-sarap na ulam? Mukhang araw-araw na talaga tayong ganito. Huwag kang maingay dyan. Mamaya marinig ka pa ni Arlan. Pagod na nga yung anak natin sa pagtitinda niya kanina. Tapos ganyan pa yung maririnig sa'yo. Pagtitinda na naman? Pambira! Kaya lalaking tao nagtitinda ng mga damit. Ano bang masama doon? Marangal naman yung trabaho niya. Nandun na nga tayo sa marangal. Pero ang tanong, nakakabuhay ba ng pamilya? Aba, paano pa siya makakapag-asawa kung ganyan lang ang trabaho niya? Baka kahit diaper ng bata, hindi na siya makabili. Tumigil ka na nga dyan. Ginagawa ng anak natin lahat ng kaya niya para makaraos tayo. Pareho kayo. Pero sadya lang talaga na mahirap makahanap ng maayos na trabaho dito sa atin. Nahihirapan siya kasi ginusto niya yon. Pwede naman siya magtrabaho sa Maynila, pero mas ginusto niya pa magtinda. Sus, akala mo naman kadali-dali ng buhay sa Maynila. Oo nga't mas mataas ang pasahod doon, pero halos kada galaw pera.
Ang mahal pa ng renta sa mga tutuluyan niya. Baka kahit magkatrabaho pa siya doon kakaunti lang din yung maipapadala niya dito sa atin. Mas mabuti na yon. Kesa naman patinda-tinda lang siya. Para siyang hindi lalaki niyan eh. Ay naku, tumigil ka na. Malaki naman yung kinikita ng anak natin kung tutuusin na. Pero alam mo naman na may maintenance ako, hindi ba? At halos doon na lang napupunta lahat ng pera niya. Kaya magpasalamat ka na lang na may nauulam pa tayo kahit sardinas. Paano nga yung utot ko? Amoy sardinas na din. Ang laki naman ang problema mo. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dyan. Kung ayaw mo ng sardinas, di bumili ka ng sarili mong ulam. Tapos ang usapan. Huwag ka na nga sumagot at baka mahambalos na kita dyan. O ano? Tapos ka na magtinda? Paano po ako makakapagtinda? Rinig na rinig sa background yung boses niyo ni nanay. Ay, araw-araw na lang tayo ganito. Talagang ganito tayo araw-araw kung palagi na lang dilata yung ulam. Halos 1 taon na rin mula nung huling beses ako nakatingin ng fried chicken Kala ko pa naman kapag nagkatrabaho ka na, palagi nang ganun yung ulam natin. Pasensya na ho. Medyo matumal din kasi benta ko ngayon Hayaan niyo, tay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Hay nako anak, hayaan mo na lang yung tatay mo. Masyadong mapaghangad wala naman tayong pera. O siya, sige na, kumain ka na. Mamaya ka na ulit magtinda. Opo, nay. Salamat ho. Lalabas na muna ako. Makikipagtungis na lang ako na kumpare. Baka sakaling mauna pa akong swertihin kesa sa'yo. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sisiguraduhin mo lang na panalo ka pagbalik mo dito. Kung hindi, sa labas ka talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, laging ganon ang tatay ko. Tuwing kumakain kami ay palagi ring ganon ang eksena. Puro siya reklamo sa ulam. Kesyo hindi masarap, masyadong kakaunti at nabibitin daw siya sa pagkain. Naiinis ako sa kanya dahil alam naman niya ang sitwasyon ni nanay. Pero hindi ko rin mapigilang makonsensya. Ako lang kasi ang nag-iisang anak nila kaya naman wala silang ibang maasahan. Ako sana ang nagpapagaan ng buhay nila pero 26 years old na ako ay hindi ko pa rin yon nagagawa. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling kahit kaunti ay meron din naman akong nagiging customer. May iba pa nga na humahanga sa kasipagan ko. Hindi raw kasi ako nahihiya at walang pinipiling trabaho. Kapag may ekstrahan ako noon ay hindi ko yon pinapalampas. Kahit kakaunti lang ang kita basta meron ay ayos na yon para sa akin. Ginagawa ko yon hindi para sa masarap na ulam kundi para sa insulin ni nanay. Bukod sa nanay ko ay isa rin sa mga naging karamay ko noon ng best friend ko na si Brenna. Maganda siya, Papa Dudut, medyo bilugan ang mga mata niya, maikli ang buhok at chubby ang katawan. Pero kahit matagal na kaming magkaibigan, ni minsan ay hindi talaga kami nagkagusto sa isa't isa. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa at hindi ko nga akalain noon na meron pala talagang platonic friendship. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin na may gusto siya sa isang lalaki. Sa akin din siya madalas naglalabas ng sama ng loob kapag nagkakaroon sila ng magulang niya ng hindi pagkakaunawaan. Siya rin ang kumimbinse sa akin na mag-live selling na lamang dahil malaki-laki na ang kinikita niya roon. Solid naman ang samahan namin kahit nag-aaway din kami kung minsan. Pero kung kami ay kaibigan lang talaga ang tingin sa isa't isa, taliwas naman yon sa iniisip ng tatay ko, Papa Dudut. O ano? Nakalis na ba yung kaibigan mo? Kaalis lang po, tay. Bakit pinapapasok mo siya sa kwarto mo ng kayong dalawa lang? Po? Yung kaibigan mo. Hindi mo siya dapat pinapapasok sa kwarto mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nung pag nalaman na halos maghapon kayo doon sa loob? Ano po bang sinasabi niyo, tay? Nagla-live selling lang naman kami buong maghapon. Rinig na rinig niyo naman po kami, di ba? Ano po bang iniisip niyo na ginagawa namin ni Brenna? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magandang tignan na lagi kayo magkasama. Lalaki ka at babae siya. Mga dalagat binata na kayo. Hindi na kayo inosente. Tay naman. Mula elementary magkaibigan na kami ni Brenna tas ngayon pa kayo nag-iisip ng ganyan sa amin? Wala namang kayo nakita na ginawa naming masama. Isa pa, parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kaya kahit nasa imagination ko lang, hindi ko siya magagawang ipahamak.
Buti sana kung kaya mo yung panindigan. Sigurado ako, mga ilang buwan pa liligawan mo na rin yon. Paano kung ligawan ko nga po? May masama po ba ron? Bobo ka kung ganon. Kung hahanap ka lang din naman ng magiging girlfriend mo, doon ka na sa nakakaangat-angat naman. Hindi ko kasing hirap pa natin. Sa halip na makaluwag-luwag tayo mas lalo pang magigipit kapag naging hati na yung suporta mo. Tay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Ako yung lalaki. Kaya bakit maghahanap ako ng babae na bubuhay sa akin? Ang labo niyo naman Makapagsalita ka naman dyan, kala mo may asenso ka pa. Hindi ka nga kumikita ng 10,000 kada buwan tapos yayabangan mo pa ako ng ganyan. Wala kang kakayang bumuhay ng isang pamilya. Masasabi niyo lang yan ngayon dahil ito pa lang yung nakikita niyo. Pero patutunayan ko sa inyo, may mararating din ako. May mararating? Kadramahan lang yung ambisyon mo na yan. Saan ka may mararating? Sa pagtitinda mo ng damit? Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hanggang dyan ka na lang at mabubulo ka na sa pagtitinda. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ama? Dinig na dinig sa labas yung mga boses ninyo Tanungin mo yung magaling mong anak na may kasamang babae sa kwarto niya mula kanina pang umaga. Sino? Si Brenna? Siya nga po, Nay. Sus! Para ka naman bago Matagal na magkaibigan yung dalawa. Kulang na nga lang magpaampo na rin dito yung batang yun Tapos pinag-iisipan mo pa ng masama. Kung makita mo man dito si Brenna, walang ibang gagawin yung kundi magtinda. Mabuti nga tinutulungan niya si Arlan Basta wala akong bilib dyan sa pagtitinda nila. Hindi sila asenso dyan. Kahit maghapon magdamag pa sila mag-live selling, walang pag-asa. Kung sumama ka na lang sana sa pinagtatrabaho ng pisa mo doon sa Maynila, hindi mo na sana kailangan magmakawa sa mga tao na bumili ng paninda mo. Para sa babae lang yung ganyan trabaho. Tay, ito na po yung gusto kong gawin Tsaka naniniwala ako na darating din ako sa punto na malaki na yung kikitain ko sa pagtitinda. At kailan pa yon? Sa pagputi ng uwak? Kakabarkada mo doon kay Brenna, nagiging madrama ka na din sa buhay. Tigilan niyo na nga po yung kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawang masama pero bisit na bisit kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan yung impluensya niya sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Tigilan mo na nga si Arlan. Kahit kailan naman, wala nang magandang lumabas dyan sa bibig mo. Kahit anong gawin ng anak natin, hindi pa rin sapat sa'yo. Kung tutusin nga, hindi naman niya responsibilidad na akuin lahat ng gastos dito sa bahay Tayo pa rin ang magulang niya. Tayo dapat Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Palamunin na lang dito? Nagbibigay din naman ako ng pambigas Tama na po yan. Huwag na tayo magkwentahan ng mga naiaambag dito sa bahay. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Tama ka anak. Salamat, Nay. Di magkampihan kayo. Sa bagay, pareho naman kayong walang pangarap sa buhay. Kaya ganyan kayo mag-isip. Makapagsalita ka naman, parang napakayaman mo na. Hindi sana ganito yung buhay na meron ako kung hindi ikaw yung pinakasalan ko. Uy, Tay, sobra naman po yan. Bahala na nga kayo dyan, mga buwisit! Papadudot, nagulat ako sa mga sinabing yon ng tatay ko. Alam ko naman na madalas din silang nag-aaway ng nanay ko at nagsusumbatan dahil sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi ko akalain na masasabi niya yon kay nanay. Ang masakit pa ay nalaman ko yon, yung dahilan kung bakit nakapagbitaw ng masakit na salita si tatay na para bang matagal na siyang hindi masaya sa piling ng nanay ko. Matagal na siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanya. Nagkwento sa akin si nanay, magkaibigan lang din daw sila noon ng tatay ko. Wala ring girlfriend si tatay noong time na yon kaya inireto ito ng lolo ko sa kakilala nitong British na nag-migrate dito sa Pilipinas. Pero bago pa raw sila mag-meet nung babae ay umamin si nanay na matagal na siyang may gusto kay tatay. At doon na nga nagbago ang isip nito. Dahil sa inasal ni tatay ay hindi ko na muna pinapunta sa bahay si Brenna. Nung una akala ng kaibigan ko ay ayaw ko na siyang makasama sa live selling. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang kadahilanan. Para hindi sumama ang loob niya ay hindi ko na inilihim pa yung iniisip ng tatay ko sa aming dalawa. Naiintindihan naman niya yon kaya sumang-ayon siya na hindi na lamang muna siya pupunta sa bahay. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na may ipapakilala siya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, kinutuban ako sa sinabi ng tatay ko na may ipapakilala siyang babae. Foreigner daw. Sa pagkasabi pa lamang niya na half British, half Filipino yung babae, lumakas ang hinala ko na may kinalaman yon sa sanay pakakasala noon ng tatay ko. At hindi nga ako nagkamali nang dumating sa bahay namin si Adele, kasama ang nanay nito na muntik nang makatuluyan ni tatay. Ramdam ko ang pagkadisgusto ni nanay sa ginawa ng tatay ko. Pero para naman hindi kami magmukhang bastos, ay maayos niyang hinarap ang mga bisita namin. Napilitan na rin siyang makisama dahil sabi naman niya ay isang gabi lang yung mangyayari. Bagamat hindi nag-uusap, sa tinginan pa lamang ng mga magulang ko ay alam ko na may namumuo ng tensyon sa pagitan nila. Papa Dudut, ang masakla pa, nagustuhan agad ako ni Adele kaya nahirapan ako na dumistansya sa kanya. Si tatay naman ay pabor na pabor sa nangyari gaya ng inaasahan ko. Tay, naihatid ko na po sa labas sina Adele. Oh, anong sabi? Uuwi na raw sila. Yun lang? Wala ka na ibang sinabi sa kanya? Wala na po. Ano po ba dapat yung sasabihin ko sa kanya? Anak nang, hindi ka talaga nag-iisip. Dapat inaya mo lumabas o tinanong mo man lang kung kailan siya babalik dito. Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Hindi niyo po ba nakita kung gaano sila kayaman? Tapos sasabihan niyo pa ako na ayain siyang lumabas? Sa budget pa nga lang natin dito, kinukulang na yung kinikita ko tapos makikipag-date pa ako sa isang babaeng mapera. Bobo! Aayain mo lang siyang lumabas, pero hindi ko yung magbabayad. Napakahina talaga niyang kukote mong lintika. Ano ka ba naman? Sa pinagagagawa mo kay Arlan, mas lalo mo lang pinabababa yung pagkatao niya. Tama si nanay. Ano pong gusto niyo? Lalo ako magmukhang pera sa harap ng babaeng yon? Aayain ko siya makipag-date sa akin tapos siya naman pala yung magbabayad? Kung kayo ho, kaya niyong ibaba yung sarili niyo ng ganun, pues ibahin niyo ako. Kailan mo ba talaga gagamitin yung utak mo? Pero na'y lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Nakita mo naman kung gaano ka gusto ni Adele. Samantalahin mo na yon. Gagawin niya lahat para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi po ako makikipag-date sa kanya. Kung gusto niyo, kayo na lang. Tutal, kayo naman po yung totoong mukhang pera dito. Ba't napakayabang mo talaga? Ano ba? Hindi mo naman kailangan saktan ng anak natin. Anak, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Suntok lang po yun. Yang asawa niyo po ang kumustahin niyo. Baka wala na siya sa tamang pag-iisip. Gusto mo pa ng isa? Sira ulo ka! Gusto mo yata basagin ko yung bungo mo eh. Sa bagay, kahit naman basagin ko yan, wala rin namang mawawala. Kasi ang ulo mo, parang lata na walang laman. Sabi ng tama na eh! Tumigil ka na! Itigil mo na yung kapipilit mo kay Arlan na ligawan ng babaeng yon! Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng anak natin. Tandaan mo yan! Yan! Kaya hindi kayo umaasenso kasi masyado kayo madrama sa buhay. Bakit ikaw? Ano bang narating mo dyan sa kayabangan mo, ha? 50 anyos ka na, pero tricycle driver ka pa rin. Buti pa nga itong anak natin madiskarte. Kaya niya kahit anong trabaho at hindi siya namimili. Ikaw, pinili mo na mamasada ng tricycle kahit na maliit lang ang kita. Kung noon mo pa sana ginustong yumaman, sana may ginawa ka pang iba. Hindi yung iniaasa mo lahat kay Arlan. Marahimik ka dyan! Ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon. Ipambibili na lang ng ulam. Kailangan pang itabi para sa buwisit na mga gamot mo. Sawa ka na ba sa ganitong buhay, ha? O pwes, umalis ka! Umalis ka na at sumama ka na dun sa foreigner na yon! Total, yun naman lang naman din ay kinakagalit mo di ba? Di puntahan mo na, ligawan mo para hindi ka na maghirap! Nay, tama na ho yan. Tama ka! Mabuti pa nga. Nakakasawa lang din naman tong buwisit na buhay ko sa pamamahay na to. Tay, sandali, wag naman po kayong ganyan. At sino ka para painggan ko, ha? Kung sinunod mo lang sana yung pinapagawa ko sa'yo, hindi sana mangyayari to. Walang kasalanan si Arlan! Anak, huwag kang makinig dyan sa tatay mo, ha? Mga siraulo! Diyan na nga kayo! Baka mahawa pa ako sa inyo mag-ina! Oras na umalis ka sa bahay na to.
wag ka nang babalik pa dito. At kung ano man ang mangyari sa'yo, wag ka ring hihingi ng tulong sa amin ng anak mo! Papa Dudut, walang pagdadalawang isip na iniwan kami ni tatay. Hindi namin alam kung saan siya pumunta pero malinaw sa amin ang sinabi niya noon habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya. Kung hindi ko raw kayang ligawan si Adele ay siya na lamang ang gagawa noon. Hindi nga namin alam ni nanay kung si Adele o yung nanay nito ang kursunada ng tatay ko. Batid ko na sobrang nasaktan si nanay sa ginawang yun ni tatay. Ilang araw ko siyang nahuling nakatulala at minsan naman ay hindi siya sumasabay sa akin tuwing kumakain. Nalulungkot din naman ako noon pero mas lamang yung galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Pero sa kabila ng sitwasyon namin ay hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling para sa panggamot ni nanay sa tulong na rin ni Brenna. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong halos sumuko na ako sa pinagdaraanan ng pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na tila sinagot na nga ng Panginoon ang mga dalangin ko. Umayo na ang tadhana sa akin. 2 buwan mula nang iwan kami ni tatay ay unti-unting nagbago ang buhay namin ng nanay ko. Bagamat nagkaroon ng pandemic, bukod sa nanatiling ligtas si nanay ay lumakas ang benta namin sa online. Biglang dumami yung mga namimili sa amin dahil hindi sila makalabas para makapamili. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang pre-love clothes ang binibenta namin. Naging reseller na rin kami ng iba't ibang skincare products na naging mabenta naman, Papa Dudut. Malaking tulong si Brenna dahil siya yung ginawa kong modelo ng mga damit na binibenta namin online. Siya na rin ang nagla-live para sa mga produktong nire-resell namin. Sa tulong ng 2 e-commerce platform ay madali na lamang kaming nakabenta at mabilis din kaming nakaipon, Papa Dudut. Nag-end na ako ng live. Ano, pa-deliver na lang tayo ng lunch? Ikaw, pero pwede rin naman ako magluto. Totoo? Oo, bakit? Duda ka ba sa talent ko sa pagluluto? Ilang beses ka na nakatikim ng luto ko ah. Uy, hindi ah. Wala akong sinabi. Di ba, Nay? Wala po akong sinabi. Oo nga, anak. Hay nako, mabuti pa. Ako na lang yung magluluto para sa inyong dalawa. Marami pa kayong ipapak na item. Okay lang po ba, Nay? Baka napapagod na po kayo. Kalilinis niyo lang po nitong bahay eh. Oo nga po, Nay. Tapos eto kami na magagaling mong mga anak nagkakalat na naman. Nako anak, ayos lang ako. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako eh. Para kasing nanghihina ako kapag maghapon lang ako nakaupo. Kaya sige na, hayaan nyo nang ipagluto ko kayo. Sige na nga po, Nay. Baka magtampo ka pa mamaya eh. Alam ko kung anong pantanggal ng tampo ni Nanay. At ano naman yun? Secret! Sa amin na lang hinauna yun. Ah, ganun. Kayo na yung magkakampi. Sige lang. Pag umorder ako ng pizza mamaya, huwag kayong hihingi ah. Paano ka o-order? Nasa akin yung cellphone mo. Oo nga pala. Peram nga muna. Eh kung ayoko. Akin na kasi, Brenna. Ayoko. Tulungan mo muna si Nanay sa pagluluto. Ako na lang muna magpapak dito. Ay, sige na nga. Alam nyo, kung hindi ko lang talaga kayo kilala mula pagkabata, ay nako, hindi ako maniniwala na magkaibigan lang kayo. Nay naman eh. Oo, bakit? Papasa nga kayo mag-boyfriend-girlfriend eh. Magkasundo kayo oh. Di mo sure, Nay. Ay nako, basta natutuwa ako sa inyong dalawa. O siya, magluluto na muna ako. Kaya ko na yung gawing mag-isa. Tulungan mo na lang ang girlfriend mo, anak. Baka masyadong mapagod. Uy, Nay. Hoy, magpack na tayo. Sige. Ay, pasensya ka na kay Nanay ah. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na, okay lang naman. Saka tignan mo nga mukhang ang saya-saya ng nanay mo. Dahil din yun sa'yo. Paano naman naging dahil sa akin? Nakikigulo lang naman ako dito. Anong nakikigulo? Parte ka na rin ng pamilyang to, no? Ha? Eto talaga, lutang na naman. Sabi ko,
parte ka na rin ng pamilyang to. Kasi nga 'di ba, magkapatid na yung turingan natin. Oo nga, sorry naman. Ay, bago nga pala tayo magkalimutan. Kumusta pala yung nanliligaw sa'yo? Yung kaklase ko dati? Oo, bakit? Meron pa bang iba? Siyempre, haba kaya ng hair ng beshi mo? Baka pinagtitripan ka lang ng mga yun ha. Kilatisin mo muna ng mabuti. Tsaka huwag ka magpapaligaw sa chat. Tatay ba kita? Boyfriend, ayaw mo? Baka boy space friend. Best friend mo ako ngayon. Pero magiging boyfriend mo ko kapag hindi ka nakahanap ng matino. Papa Dudut, kahit pabiro ko lang yung sinabi kay Brenna ay hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya. Hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko noon. Mahal ko si Brenna, hindi na mahalaga kung bilang kaibigan lang yon o higit pa. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin kung ano man yung nararamdaman ko dahil masyado na kaming naging abala sa paghahanap buhay. Isa pa ay alam ko naman na kaibigan lang ang turing niya sa akin, kaya mas minabuti ko na lang noon na manatili kami sa ganong relasyon. Papa Dudut, nang maging maayos na ang benta namin sa online platform, ay nagpahinga na kami sa pagla-live selling. Ginawa ko rin yon para magkaroon pa ng oras sa pinapagawa kong tindahan. Tapos na rin naman ang pandemic noon kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. May kalakihan din ang tindahan namin at naging libangan na rin ni nanay ang pagbabantay. Na dahil nahinto na ang live selling namin ay bihira na rin kaming magkita ni Brenna. Hanggang sa nalaman ko na lamang na paluwas na pala siya ng Maynila para mag-aral sa college. Last year lang po nang umalis siya. Ginamit niya yung naipon niyang pera para makapag-aral ng kursong gustong-gusto niyang kunin. Aaminin ko na nalungkot ako ng sobra sa pag-alis ni Brenna. Pero gusto ko rin naman siyang suportahan sa pangarap niya sa buhay. Isa rin yon sa gusto kong gawin. Ang kaso'y ayokong maiwan ng mag-isa ang nanay ko. Saka kung mag-aaral man ako ay doon na lamang ako sa malapit para nakakauwi pa rin ako sa bahay. Sa ilang buwan pa lang na magkalayo kami ni Brenna, palala ng palala yung nararamdaman ko noon na pagka-miss sa kanya. Kaya naman tuwing matatapos ang klase niya ay tumatawag ako sa kanya para kumustahin siya kahit na minsan ay halos wala na siyang lakas para makipagdaldalan pa. May mga pagkakataon din na nakakatulugan na niya ako habang kausap sa video call. Sa pagkakalayo naming yon ay saka ko lang napagtanto kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung malayo na sa akin si Brenna at hindi na kami nagkakasama ay doon ko na na-realize na higit pa pala sa isang kaibigan yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko siyang sundan noon sa Maynila pero mahirap talaga. Hindi pwedeng maiwan ng mag-isa ang nanay ko na may maintenance pa ng mga gamot. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ko masasabi sa kanya yung totoo kong nararamdaman. Tinanong ko si Brenna kung kailan siya makakauwi sa amin sa probinsya. Baka kasi maisipan niyang magbakasyon pero matagal pa raw yon. Ayos lang naman sana pero habang tumatagal ay mas lalong lumalabo yung chance na mapagbigyan niya ako sa plano kong ligawan siya. Baka kasi maunahan pa ako ng mga bago niyang kaklase at kaeskwela. Nakakahiyaman pero inaya ko si Brenna para sa isang date. Sa pagkakataong yon ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas muna ako ng Maynila. Isang araw lang naman akong nawala noon at para lang yon sa date namin ng best friend ko. At ganito nga po ang nangyari sa date na yon, Papa Dudut. Ano, kumusta? Nagustuhan mo ba yung mga kinain natin? Seryoso ba yung tanong mo? Tignan mo nga kung gaano kalaki yung tiyan ko. Ikaw na humusga kung nagustuhan ko o hindi. Mukhang busog na busog ka nga eh. Uy Arlan, bakit mo nga pala ako inayang kumain dito?
Saka ang layo pa ng biyahe mo papunta dito oh. Di ba pwedeng na-miss ko lang yung makulit kong best friend? Uuwi rin naman ako dun sa atin sa bakasyon. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka alam mo naman, may pamasahe na ako. Bigatin ka na nga eh. May mini grocery store ka na. Ano namang bigatin dun? Medyo nakakaluwag pa lang ngayon. Sa totoo lang, okay na nga ako sa ganito eh. Yung lagi ko nakakasama si nanay tapos hindi na rin ako namomroblema sa panggamot niya. Sa bagay, gets naman kita. Saka wala nang ibang makakasama yung nanay mo kapag iniwan mo siya dun. Buti pumayag siya na lumuwas ka ngayon. Papayag naman talaga siya. Gusto nga niya na mag-aral din ako dito eh pero ako lang yung may ayaw. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa eh. Ay, kung nagtinulang sana yung tatay ko, di ko sana po problemahin kung sino yung magbabantay kay nanay kung sakaling wala ako sa bahay. Ay nga pala, ano nang balita sa tatay mo? Hindi mo na ba talaga siya nakakausap? Hindi na. Tsaka hindi na rin naman ako interesado na makipag-usap pa sa kanya. Malamang masayang-masaya na siya dun sa kinakasama niya ngayon. Nakakaloko din naman kasi tatay mo. Kung kailang matanda na, saka pa naisipan na magloko. Kaya nga eh. Sa tinagal-tagal na naming naghihirap, konting tiis na lang sana. Hindi pa niya natyaga. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Okay. Uuwi ka rin mamaya, diba? Oo, pero bago ako umuwi, may gusto muna sana akong sabihin sa'yo. Tsaka sana hindi ka magalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Sira ka talaga. Pero bago ko sabihin yung sasabihin ko, may itatanong muna ako sa'yo. Ano ba yun? Itanong mo na. Kinakabahan ako sa'yo ah. Wala bang nanliligaw sa'yo dito sa Maynila? Dun sa school na pinapasukan mo, baka may pumoporma na sa'yo. Ala, bakit mo naman tinatanong? Hindi ka na kasi nagkukwento sa akin. Kaya naisip ko na baka may manliligaw ka na. Actually, meron. Gwapo nga eh. Gusto pa nga niyang sumama pag uwi ko sa bakasyon. Talaga? Saan mo naman siya nakilala? Sa school. Kaklase ko siya. Lagi kaming nagkikita. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Ayoko nga. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Wala ka bang ipapadala sa nanay at tatay mo? Pwede naman akong dumaan doon mamaya. Wala akong ipapadala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na yan. Sasabihin mo sa akin na sinagot mo na yung manliligaw mo. Utu-utu ka rin, no? Bakit? Hindi ba totoo yung sinabi mo kanina? Siyempre hindi. Paniwalang paniwala ka naman. Parang hindi mo ako kilala. Di ba? May sinabi ka sa akin last time? Nung nandun pa ako sa Quezon? Alin ba dun? Dami kong sinabi nun ah. Yung sinabi mo na kapag wala akong nahanap na matino, magiging boyfriend na kita. Seryoso ka ba dun? Oo naman. Ang tanong dun, kung magpapaligaw ka ba? Kasi sa tingin ko, hindi naman ako yung type mo eh. Paano ka nakakasiguro, ha? Di mo naman ako tinatanong. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kasi ayoko maunahan pa ako ng iba. Brenna, kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Kahit hindi mo ako sagutin agad. Basta makasiguro lang ako na okay tayong dalawa. Sus! Kilalang kilala na kita. Pwede nga nasagutin na kita ngayon eh. Pero syempre, mas exciting kung pahihirapan kita ng konti. Talaga? Payag ka na? Oo nga! Papadudot, iba yung saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Ganon pala yung pakiramdam kapag gusto ka rin ng babaeng gusto mo. Mula nga nung araw na yon ay mas naging madalas pa yung pag-uusap namin. At hindi na yon basta usap lang. Nakakatawa man po pero may kaunti ng landian yon. Pagbalik ko sa Quezon ay binalita ko kaagad kay nanay yung ginawa kong panliligaw kay Brenna. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil gustong-gusto niya si Brenna para sa akin. Buti na lang daw at naisipan ko nang manligaw. Makalipas nga lang po ng ilang buwan ay sinagot na rin niya ako. Pero LDR muna kami habang nag-aaral pa siya. Ako naman ay nag-enroll na rin sa college sa kursong pareho sa kinukuha niya para naman matupad na rin yung pangarap ko na makatapos ng pag-aaral at maging degree holder, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa buhay namin ng nanay ko,
Mula nang iwan kami ng makasarili kong ama ay bigla na lang siyang nagparamdam. Pinuntahan niya kami sa bahay at sinubukang makipag-ayos kay nanay pero nagmatigas ito at sinabing ako na lamang ang kausapin. Nanumbalik ang matinding galit na nararamdaman ko sa kanya noong basta na lamang niya kaming iniwanan na parang wala kaming halaga sa buhay niya, Papa Dudut. Nay, ano pong niluto nyo? Oh, bakit kayo nandito? Anak, Sabihin nyo na lang kung ano kailangan nyo. Hindi ko gusto na nandito kayo. mag-usap muna tayo. Nasaan si nanay? Nasa kwarto. Sumama raw pakiramdam kaya nagpahinga na muna. Paano hindi sasama yung pakiramdam niya dumating ka? Tsaka wala nang dahilan para magtagal ka dito. Nak, wala pa naman ako isang oras dito. Gusto ko nga sana kausapin ng nanay mo pero sabi niya, hintayin na lang kita. Mukhang iniiwasan ako. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Kahit saglit lang tayo mag-usap po. Bakit naman ako magsasayang ng oras na pakinggan kung ano man yung sasabihin mo? Sigurado naman ako na wala ring kwenta yun eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? Akala ko ba sawa na kayo sa buhay na mahirap? Tsaka ayaw nyo na mag-ulam ng sardinas. Huwag ka na magmatigas dyan. Alam kong kailangan mo rin ng isang ama at kailangan ng nanay mo na makakasama. Kung kailangan man namin ng makakasama, sigurado ako na hindi ikaw yun. Kaya wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. Umalis ka na. Ganyan ka na ba talaga kayabang ngayon? Nagkapera ka lang, kala mo mas mataas ka na sa akin. Bakit ikaw? Wala ka rin naman narating ah. Pero sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. Kahit ano pang marating mo, hindi ka pa rin makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong ambag sa mga narating ko ngayon. Ano bang ginawa nyo nung nagsisimula pa lang ako? Wala naman ako narinig sa inyo kundi puro reklamo. Kasi nga makupad ka. Sa halip na mapagaan mo yung buhay namin, mas lalo mo pang pinapahirap. Sino ba naman magiging masaya sa ganon ha? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala kayong tiwala sa akin. Wala naman talagang negosyo na kasisimula pa lang aalagwa na agad eh. Pero alam nyo kung ano yung pinakamaganda rito? Nung nagsisimula pa lang ako, hinuhusgahan nyo na ako agad. Binasin nyo sa kung magkano lang yung kinikita ko. Bakit? Sa tingin mo ba, panghabang buhay na yung pinagyayabang mong negosyo? Babagsak ka pa rin kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na kayo rito. Nakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay. Bakit ako aalis bahay ko rin naman to? Titira ako dito kung gugustuhin ko. Baka nakakalimutan nyo, pabahay to, tay. Wala kayo ni isang kusing na inambag para maipatayo to. Pero sige, sa inyo na tong bahay. Hindi kami maghahabol. Baka hindi pa kayo makatulog eh. Pwede naman kaming lumipat ni nanay. Kaya ko naman padugtungan yung grocery para may matutulugan kaming dalawa. Para hindi na namin kailangan pang magtiis na kasama ka. Walang aalis sa bahay na to. At sino naman kayo para diktahan ako? Mula nung umalis kayo rito at mas piniling sumama sa kung sino para lang matakasan yung kahirapang nararanasan natin, tinanggap ko na wala na akong ama. Sigurado akong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa kapag pinatawad niya ako. Nako, wag kang pakasiguro. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Alam mo naman yung sitwasyon ni nanay eh. Pero imbis na damayan mo siya, pinamukha mo pa sa kanya na siya yung dahilan kung bakit naghihirap ka. Totoo naman yun ah! Di yun ang paniwalaan mo kung yun yung totoo para sa'yo. Pero alam mo kung ano yung totoo? Eto, sasabihin ko. Makinig kang mabuti. Duwag ka. Pinili mong takasan yung problemang parte ng pagsasama nyo. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kung bakit takot na takot kang maghirap. Hindi ka naman naging mayaman kahit kailan. Buti pa nga si nanay eh. Kahit may iniindang sakit, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa akin. Samantalang ikaw na walang kapansanan, ikaw na malakas. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na konting suporta. Tapos wala ka pang ginawa kundi dumada ng dumada. Kaya ngayon kahit na magbunga nga ka dyan, wala ka nang mahihita. Wala rin akong suporta o tulong na ibibigay sa isang katulad mong walang kwenta. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko sa tatay ko. Totoo naman kasi na nagpakaduwag siya noong panahon na kailangan namin ng karamay. Kung hindi sana siya umalis, bupas sana kami. Pero sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ay wala man lang siyang kahit kaunting bakas ng pagsisisi.
Parang mahirap namang patawarin yung ganong klase ng tao. Kahit na sabihing tatay ko pa rin siya. Siguro itinabla na lamang siya ng hiya matapos kasi ng pagtatalo namin ay hindi na siya nagpumilit pa na makabalik sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa ibang kamag-anak namin na bumalik pala siya doon sa kalaguyo niya. Nagpakita lamang siya sa amin noong nabalitaan niya na maganda na ang buhay namin. Manghihingi raw sana ng pera para gawing panimula. Pero dahil tinaboy namin siya ay doon din siya pumunta sa babae niya. May kaya raw kasi sa buhay yung babae kaya hindi na ako nagtaka na mas pinili niyang makasama yon kesa sa amin ng nanay ko. Hindi lang siguro makahingi ng malaki-laking pera kaya sa akin nagbaka sakali. Malas niya lang dahil hindi ako nagpauto sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Maganda pa rin ang estado ng nasimulang kong negosyo at nadagdagan pa. Nagpaplano na nga rin ako na magpatayo ng patahian pero nag-iipon pa ako ng kapital para doon. Tungkol naman sa amin ni Brenna, kahit nag-aaral pa siya ay nakaplano na yung magiging kasal namin next year. Wala na talagang makakapigil sa amin dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin naman kami mga bata para sa on and off relationship. Lahat ng naiisip namin ay pang matagalan na talaga. Bago ko po tapusin ang liham ko ay gusto ko lamang po sana hingi ng opinyon ng mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang patawarin ang tatay ko o hayaan ko na lamang siya sa buhay na pinili niya. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa kwento ko, Papa Dudut. Taos-puso rin po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS dahil po sa inyo ay marami kaming napapakinggang kwento na pwede naming paghugutan ng inspirasyon sa buhay. Muli maraming salamat po at pagpalain sana kayo at ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Arlan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Love stories. Hindi masamang maghangad ng mga bagay na ikakaginhawa ng ating pamilya. Pero minsan sa dami ng pinagkakaabalahan, hindi natin namamalayan na ang oras na para sana sa kanila'y kinukulang na pala. Ikaw kabarangay, paano mo binabalanse ang oras mo para sa trabaho at para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dahil may katandaan na ako ay isa na po sa mga nakahiligan ko ang pakikinig sa inyong programa kaya naisipan ko na ring sumulat para maibahagi ang kwento ko. Ako po si Donato, isang negosyante na nagbabuy and sell ng mga damit. 65 years old na po ako sa ngayon. More than 40 years din kaming nagsasama noon ng asawa kong si Miana. Magkarelasyon na kami mula high school. Unang kita ko pa lamang noon sa kanya ay alam ko na magiging mabuti siyang ina para sa mga anak namin. Kaya hindi ako nagdalawang isip nang pakasalan ko siya. Pareho kami nakapagtapos ng kolehiyo, ako sa kursong Business Administration at siya naman sa kursong Accountancy. Pero sa aming dalawa ay siya lamang ang nagkalisensya nang makapasa siya sa licensure examination for CPA. Bukod kasi sa wala namang board exam ang kursong tinapos ko, ay mas pinili ko na pasukin na kaagad ang pagnenegosyo. Paiba-iba ang naging negosyo ko noon. Nagkaroon ako ng bigasa noong una. Yung sumunod naman ay namasada ako ng sarili kong tricycle. Pero para hindi maubos ang oras ko ay kumuha na lamang ako ng magbaboundary nito at itinoon ko ang atensyon ko sa iba pang mga negosyo. Hanggang sa mapasok ako sa isang pyramid scheme na naging dahilan ng pagkawala ng bigasan at tricycle ko.
na damay pa roon ang pera naming mag-asawa. Sa kabila ng pagkabigo ay nagsimula ulit ako. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon naman ako ng sari-sari store at nagbenta ng kung ano-anong produkto. Nakabili ako ng kotse ko at ginawa kong taxi yun. Pero natigil ang pagpasada ng taxi ko nung magkaroon ng crisis sa gasolina. Kaya naman tinuong ko na lamang ang oras ko sa pagbabuy and sell ng mga damit. At doon na nga lumago ang negosyo naming mag-asawa. Sa kabila ng pagod at hirap namin noon ay may pagmamalaki ko naman na lahat ng anak namin ay nakapagtapos ng pag-aaral. Masaya naman ang buhay namin, nakaranas kami ng hirap pero nakaraos din. Nagsimula kami sa pangungupahan sa isang maliit na apartment hanggang sa makabili na ng sariling bahay at ilang sasakyan. Subalit sadya nga talaga na hindi lang puro saya sa buhay ng tao, Papa Dudut. Ate Charing, ano nangyari kay Mama? Katatawag lang sa akin ni Kuya kaya ngayon lang ako nakarating dito sa ospital. Wala na si Mama! Wala na siya, Kervin! Ano? Paano nangyari yun? Kausap ko pa siya kaninang umaga. Kuya Regan, totoo ba yung sinasabi ni ate? Oo, massive heart attack daw yung nangyari, sabi ng doktor. Si Papa? Nasaan si Papa? Saan pa nga ba? Di nandun sa tindahan niya. Yun lang naman mahalaga sa kanya Si Ate Jazz, alam na ba niya? Oo, nasabihan ko na. Walang kasama si Mama sa bahay nung inatake siya. Kung sana mas napaga pa tayo ng dating, kasama pa sana natin siya ngayon. Ang daya naman ni Mama. May usapan pa tayo Magla-lunch pa sana tayo na magkakasama. Mga anak, nasan yung mama nyo? Anong nangyari? Dumating ka pa. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasa ka na naman ba? Nasa palengke ako, anak. Abala kasi ako kaya huli na nung masagot ko yung tawag ni Jazz. Sabi niya, dumiretso na raw ako rito sa ospital. Ano ba nangyari? Sabihin niyo naman mga anak, parang sasabog na tong dibdib ko sa kabay. Kervin! Pa, wala na si Mama. Iniwan niya na tayo. Hindi! Hindi! Nak, masamang biro yan! Sa tingin nyo, magagawa pa namin magbiro? Tama yung narinig nyo pa! Wala na si Mama! Inatake siya sa puso! Hindi sana namin siya nadatnan na nakaandusay sa sahig kung may kasama lang sa bahay si Mama. Kung nandun ka lang sana pa. Sana may nakapagdala agad sa kanya sa ospital. Anak, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bakit parang ako'y sinisisi mo sa pagkawala ng mama nyo? At bakit hindi? Nasaan ka ba? Ha? Wala ka sa tabi niya! Lagi ka na lang wala! Alam mo ba na tinanong pa kami ng doktor kanina kung hiwalay na kayo ni Mama? Kasi nga, wala ka. Mga anak, naghahanap buhay ako. Ayun na nga Puro ka lang hanap buhay. Puro ka na lang negosyo. Ba, hindi mo naman dapat ginagawang mundo yung pagninegosyo mo May pamilya ka pa Alam mo ba kung paano namin naabutan sa bahay si Mama? Nandun siya sa may telepono. Malamang gumapang siya papunta ron para humingi ng tulong. Kung may kasama lang sana siya, hindi na siya nahirapan ng ganon. Kung nandun ka lang sana, buhay pa sana si Mama. Pa naman! Buong buhay namin, lagi namin tinatanong kung nasaan ka. Sa lahat na lang nangyayari, wala ka! Hindi ko naman alam na mangyayari to, anak. Hindi nyo alam? Eh bakit nga ba hindi nyo alam, ha, pa? Ano? Bakit kayo natahimik dyan? Habang iniisip niyo yung sagot, dun muna kami kay Mama. At kung pwede, huwag ka munang sumunod sa amin. Papa Dudut, simula noong araw na yon ay hindi na ako kinausap ng mga anak ko. Kahit sa pag-aayos ng para sa libing ng asawa kong si Miana,
mga asawa nilang nakipag-ugnayan sa akin. Lalo na pagdating sa mga desisyon na may kinalaman sa burol at sa libing ng asawa ko. Talagang pinaramdam nila sa akin na mag-isa na lamang ako simula noon. Tungkol naman sa naiwan ni Miana, sa akin lahat napunta yon dahil wala naman siyang ginawang last will and testament. Lahat naman ng pera niya ay nasa joint account namin. May hiwalay pa akong pera na sa akin lang talaga. Ang mga gamit niya, damit, alahas at iba pa ay ipinamigay ko sa mga anak ko. Papa Dudut, ang hindi ko pagdala kay Miana sa ospital ay naging dahilan ng tuluyang pagkasira ng samahan namin ng mga anak ko. At hindi ko naman akalain na halos buong buhay pala nilang naipon ang sama ng loob nila sa akin. Ni minsan ay hindi naman yon nabanggit ni Miana. Masyado kasing mabait ang asawa ko at nahihiyang magsabi ng mga problema sa bahay o sa mga anak naming dalawa. At lagi niya lang sinasabi sa akin noon ay kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkataguyod ko sa kanila ng mga bata. Madalas niya rin akong sabihan na magpahinga naman dahil gusto rin nila akong makasama. Binaliwala ko lahat ng mga sinabi sa akin noon ni Miana. Kahit sa mga birthday nila, nakakasama lang nila ako kapag nagkataon na naroon ako mismo sa bahay. Pero kadalasan, silang mag-ina lang ang magkakasama. Sa kagustuhan kong maging maganda ang buhay namin, ay hindi ko na pala namamalayan na ang buong atensyon ko ay tinuong ko na lamang sa paghahanap buhay. Gustuhin ko man na mapalapit ulit sa kanila. Hindi ko na alam kung papaano yon gagawin at kung saan magsisimula, Papa Dudut. Nak, pwede ba tayo mag-usap? Pa, tapos na yung libing. Nakaalis na sina Charil kaya uuwi na rin ako. Anak, please naman. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Masakit din naman para sa akin yung pagkawala ng mama niyo. Talaga pa? May pakiramdam ka pa pala? Kala ko kasi pati puso mo gawa na sa pera. Yung perang ikinagagalit mo, yun ang bumuhay sa inyo magkakapatid, anak. Pa, pwede ba? Huwag nyo nang ipilit na parang pera lang yung mahalaga sa isang pamilya. Na pera lang yung kailangan naming lahat, pati ni mama. Nagkasundo kami ng mama niyo noon na siya'y may iwan sa bahay at ako nang bahala sa mga gastusin. Kaya siya yung lagi niyo nakakasama at ako yung palaging wala. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na kayo ng pakialam sa amin. Lagi kayong wala. Sa lahat ng graduation namin, si mama lang yung nakakarating. Sa lahat ng celebration, siya lang yung kasama namin. Hindi niyo man ako nakakasama. Sinisiguro ko naman ang lahat ng kailangan niyo na ibibigay ko. Sa akin ang gagaling yung mga ginagamit niyo sa celebration niyo. So ano? Sa lahat ng naging pagkukulang mo, pera na lang yung itatapat mo? Kung naiintindihan niyo lang siguro kung gaano kayo kaswerte, hindi niyo maiisip yan. Hindi niyo mamasamain yung pagkawala ko sa mga importanteng araw kasi ako yung naghahanap buhay para sa ating lahat. Maswerte? Paano kami naging maswerte nawala na nga kami ng nanay dahil sa'yo? Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Miana. Walang may gusto sa nangyari. Kung nangungulila kayo sa kanya, ako rin. Kasi asawa ko siya. Huwag nga kayong magpatawa. Anak, pakiusap naman. Intindihin niyo rin ako. Intindihin? Sige nga. Paano ka namin iintindihin kung malinaw na malinaw sa amin yung mga naging pagkukulang mo? Sige na. Nagkulang na ako sa inyo. Pero sana naman, bigyan niyo rin ako ng pagkakataong bumawi. Ako na lang yung magulang na meron kayo. Kailangan niyo ng isang ama na… Tama! Kailangan namin ng isang ama. Pero hindi ikaw yung ama na kailangan namin. Ang sakit mo naman magsalita. Tatay ka na rin, Regan. Kaya dapat, ikaw yung unang makakaintindi sa nararamdaman ko ngayon. Tama kayo. Tatay na nga ako. Pero magkaiba tayo. Kahit kailan, hindi ko maiintindihan yung sinasabi nyo na maswerte kami. Kay mama siguro oo, maswerte kami. Pero sa'yo, malaking biro yun. Maiintindihan mo rin ako, anak. Sana nga, para hindi nagngingit-ngit yung kalooban ko tuwing nakikita ko kayo. Sige na, anak. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Pakisabi na lang sa mga kapatid mo na sana mapagbigyan nila ako na makausap ko sila. Huwag na kayong umasa kasi sigurado ako na hindi naman sila interesado. Sige, kung ayaw mo sabihin sa kanila, ako na lang ang magsasabi. Alam nyo, gawin nyo na lang.
Mas kapani-paniwala pa yun. Pero kapag nakaharap nyo na yung mga kapatid ko, huwag kayong umasa na sasalubungin nila kayo ng mainit na yakap. Papa Dudut, may mga detalye na hindi ko nasabi noong una. Masaya naman ako sa pamilya namin. Pero minsan o mas tamang sabihin na madalas, pakiramdam ko ay hindi sila masaya na ako ang tatay nila. Lagi kasi akong wala sa bahay. Noong kinasal kami ni Miana, sinabi ko sa kanya na siya na talaga ang bahala sa mga bata. Wala akong gagawin para sikasuhin sila sa anumang paraan. Ang katuwiran ko kasi noon, siya ang ina kaya tungkulin niya yon. Ang sa akin naman ay ang sustentuhan sila. Kaya naman napilitan siya noon na huminto muna sa pagtatrabaho bilang accountant. Nangihinayang siya sa propesyon niyang yon lalo na't marami siyang pinagdaanan bago nakarating doon. Pero mas naging matimbang sa kanya ang mga anak namin. Tinutukan niya ang pagpapalaki sa mga bata. Mas naging abala naman ako sa pagninegosyo at tuwing umuuwi ako sa bahay, halos magkulong na lamang ako sa kwarto. Kahit magkakasama kami sa isang bubong habang lumalaki ang mga bata, halos hindi rin nila ako nakikita. Bumili ako ng sarili kong TV at maliit na refrigerator para sa mga inumin ko. Lahat yun ay nasa kwarto ko na nakahiwalay pa sa kwarto namin ni Miana. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit makananay ang mga anak ko. May tatay sila nakasama pero hindi naman nila maramdaman. Kumbagay para lang akong ATM na naglalabas ng pera pag nagwi-withdraw sila. Siguro nga'y mahirap akong intindihin. Pero lahat naman ang ginagawa ko ay para din sa pamilya ko. Pero sa mga narinig ko mula sa mga anak ko, naisip ko rin na sana nga ay naging balanse ako. Na sana'y naibigay ko rin yung oras na kailangan nila at yung kalinga ng isang magulang. Kaya nang mawala si Miana ay naging napakalaking dagok noon para sa aming lahat. Para kaming napilayan. May alta presyon kasi si Miana at nasa lahi nila yon. Hindi rin kami regular na nagpapa-check up kaya hindi namin namalayan na nanganganib na pala ang puso niya. Biglaan yung nangyari sa kanya at wala na kaming pagkakataon para ihanda ang mga sarili namin. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit masyadong mataas ang emosyon ng mga anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Regan, isang taon din kaming hindi nag-usap ng mga anak ko. Hanggang sa magdesisyon na akong kausapin sila isa-isa. Una kong naisip na kausapin si Kervin at nakailang tawag ako sa asawa niya para makiusap na sabihin sa kanya yung plano ko. Pumayag naman ang anak ko na makipagkita sa akin. Siyang inuna kong kausapin dahil nasabi sa akin noon ni Miana na siya yung nakakuha ng ugali ko. Madiskarte rin siya, ang kaso ay wala siyang interes sa pagninegosyo. Hindi niya rin natapos ang kursong kinuha niya noong college. Pero para mas mabilis magkaroon ng trabaho ay nag-apply siya sa call center. At noong panahong yon, may dalawa na rin siyang anak. Masasabi ko na naging malapit naman kami ni Kervin, Papa Dudut. Noong bata pa kasi siya ay madalas din kaming magkasama dahil mahilig siyang bumuntod sa akin sa Tiangge. Pero hindi rin yon nagtatagal. Pagdating kasi doon ay gagala-gala lamang siya sa mga ibang tindahan na may mga laruang robot, kotse at kung ano-ano pang mga tinda. Binibigyan ko siya ng pera para bilhin ang gusto niya at nagkikita naman kami kapag pauwi na. Kahit sa pagkain ay hindi na niya ako sinasabayan sa tiangge. Mawawala na lamang siyang bigla at susulpot kapag nagliligpit na ako habang bitbit niya ang mga damit o mga laruang nabili niya. Gusto ko siya noong puntahan sa apartment na tinutuluyan nila ng pamilya niya para na rin makita ko ang mga apo ko. Sobrang saya ko naman nang pumayag siya. Hindi ko kasi yon inaasahan dahil sa pagpayag pa lang na makipag-usap siya sa akin ay halos imposible nang mangyari, Papa Dudut. Nak, salamat ha.
Pumayag ka na pumunta ako rito sa apartment nyo. Asawa ko may gusto nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naman ako papayag na mag-usap tayo. Kinumbinsi niya lang ako. Bakit naman kailangan ka pang kumbinsihin, anak? Paseryoso ba kayo? Tinatanong niyo talaga yan? O siya, sige na. Alam ko namang hindi nyo pa rin ako napapatawad sa pagkamatay ng mama nyo. Buti naman alam mo. Pero anak, tatay mo pa rin ako. Kahit na gusto mong kalimutan yun at ibaon sa nakaraan mo, hindi mo maitatanggi yung katotohanan na ako pa rin Pa, yung… kung pumunta lang kayo rito para sa drama na yan, makakaalis na kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano ko pa kayo kakausapin. Lahat na lang nang sabihin ko hindi nyo gusto. Lahat na lang kinagagalit nyo. Kaya mas maganda siguro kung pag-usapan na lang natin yun. Huwag naman sana yung ganito, na parang gusto nyo na lang ako kalimutan. Yung nga yung masakit pa eh. Akala mo, kami yung nakalimot sa'yo. Pero yung totoo, kami yung kinalimutan mo. Nakalimutan ko kayo? Paano nyo nasasabi yan kung halos buong buhay ko nagtatrabaho ko para masustentuhan kayo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung kanino nanggagaling yung pinagtutuition nyo? Yun na nga eh. Akala nyo kasi pera lang yung kailangan para maging tatay. Yung sinasabi mo na halos buong buhay mo nagtrabaho ka para sa amin, choice mo naman na ubusin yung oras mo sa trabaho mo eh. Pwede ka naman magpahinga kahit sandali. At pwede ka maglaan ng kahit na konting oras para sa amin. Pero ano? Ginawa mo ba? Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko noon, Kervin. Hindi na kailangan na mailagay ako sa posisyon mo para ipamukha sa'yo yung naging pagkukulang mo sa amin. Lalo na yung mga pagkukulang mo kay mama. Mas mabuti pa nga kung sa ibang bahay ka na lang umuwi noon eh. Mas madali sana para sa amin na isipin kung bakit wala ka. Kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko noon, ginawa ko na para lang mapagsabay Walang ko. kailangang hatiin pa. Kasi may oras ka naman talaga eh. Pero mas ginusto mong magkulong sa kwarto nyo. Mas ginusto mo na mahiwalay sa amin. Nakakatawa ka nga eh. Kasi yung mismong kwarto nyo ni mama, may nakabukod pang kwarto. At doon mo lagi inuubos yung oras mo. Imagine, yung tatay namin, hindi kasama ng nanay namin sa iisang kwarto. At halos doon na tumira sa kwarto-kwartuhan niya. Patandaan mo, ikaw yung naglayo ng sarili mo sa amin. Lagi kasi akong pagod. At gusto ko lang makapagpahinga kaya nandun ako sa kwartong yun. Bakit? Nakakapagod ba kaming makita? Nakakapagod ba yung gusto ka lang namin makasabay kumain? Wala naman kaming ipapagawa o kaya hihingiin sa'yo eh. Yung makasama ka lang, sobrang saya na sana eh. Hindi naman niya sinasabi sa akin ng mama niyo. Ano ba namang katwiran yan pa? Kailangan pa bang sabihin sa'yo ni mama kung paano magpakatatay? Lahat ba kailangan idikta sa'yo para may gawin ka? Anak, kung may babalik ko lang sana yung panahon… Kung may babalik man, sana yung panahon na lang na hindi mo pa kami anak. Nak, sobra naman yata yan. Ah talaga? Sobra ba? Kasi sobrang sakit din yung nararamdaman ko pag nakikita kita eh. Alam mo ba kung anong pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung boses mo? Anak naman. Naiisip ko kung paano namatay si mama ng nag-iisa. Sa sahig pa! Sa sahig! Yung negosyo mo na lagi mong idinadahilan? Pwede ka namang kumuha ng taong magbabantay niyan eh. Hindi mo naman siguro ikalulugi yung pagkuha ng kahit na isang empleyado lang. Pero wala eh. Pinili mo na puro negosyo ang asikasuhin mo. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Bago pa tuluyang mawala yung katiting na respeto na itinira ko para sa'yo. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakagalaw sa sinabing yon ng anak ko. Parang may mabigat na nakadagan sa mga hita ko habang nakaupo. Ilang beses pang sinabi ni Kervin na umalis na ako pero parang wala akong naririnig ng mga sandaling yon. Sinubukan kong ipaalala sa bunso ko yung mga naging bonding namin noon at kung paano ko siya napapasaya. Pero sinabi niya na hindi na siya bata na kaya pang suhulan. Naisip ko na lamang noon na sana'y pareho na lamang kami ng asawa ko na inatake at sabay na nawala. Ang hirap palang maiwan, ang hirap pala kapag napagbuntunan ka ng sisi sa isang bagay na hindi mo naman sinadyang mangyari. Sa nangyari noon sa pag-uusap namin ni Kervin, parang ayaw ko nang ituloy ang pakikipag-usap sa iba ko pang mga anak. Kung sa bunso pa lang namin ay masyado nang masasakit yung naririnig ko. Hindi ko alam kung ano pa yung susunod. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan ko ay tinuloy ko pa rin ang pakikipagkita sa anak kong si Cheryl.
Sabay ko sana silang kakausapin ni Jazz, pero nagkataon namang may importante itong lakad noong araw na yon. Hindi naman pwedeng ipagpaliban yung pakikipagkita ko sa kanila dahil sigurado ako na hindi papayag si Cheryl na marisked yon. Kaya naman kahit wala yung isa kong anak, ay tumuloy pa rin ako, Papa Dudut. Ang ganda nitong napili mong meeting place natin, anak. Nakakatuwa yung mga bata naglalaro, oh. Parang kayo lang no, mga bata pa kayo. Cheryl, anak, magsalita ka naman. Ano ho bang pag-uusapan natin? Sabihin nyo na kagad para matapos na po ito. Pinuntahan ko nga pala si Kervin. Pero hindi naging maganda yung pag-uusap namin. Marami kasi siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Ano ho bang inaasahan ninyo? Yung makipag-banding siya sa inyo na parang walang nangyari? Nung sinabi niya yung dahilan niya kung bakit siya nagagalit sa akin, nalungkot ako ng sobra. Hindi ko kasi alam na gano'n na pala yung iniisip ninyo. Na nakalimutan ko na kayo. Ano lang ho ba yung alam nyo? Anak, ayoko nang makipagtalo. Nandito ako para makasama ka at magkaayos tayo. Yung makasama ako, pwede pa yun eh. Pero yung magkaayos, huwag nyo na hong subukan. Hindi nyo na ba ako kayang patawarin? Hindi ko ho alam. Tsaka hindi ko rin naman alam kung bakit nandito pa ako para makipag-usap sa inyo eh. Baka wala naman kayong importanteng sasabihin. Baka may gusto kong pag-usapan o itanong sa akin. Kung meron ka pang gustong sabihin, sige lang anak, makikinig ako. Parang si Kervin, dapat pinabayaan ko na lang na ibuhos niya lahat ng saloobin niya. Hindi na sana ako nangatwiran pa. Baka sakaling nag-aayos pa kami. Ang sa akin lang kasi pa, may mga pamilya na kami. Ginagawa na namin lahat ng natutunan namin kay mama. Pero sa'yo, siguro nga natuto rin kami. Kasi ako pinili ko yung lalaking malayong malayo sa inyo. Yung ako yung priority kahit na nagtatrabaho siya. At higit sa lahat, alam niya na hindi lang yung kapal ng pitaka ang mahalaga, kundi yung mismong pamilya. Yun ang wala sa inyo pa. Kapakanan nyo lang din naman yung iniisip ko noon. O, kala ko ba makikinig ka lang? Pasensya na, hindi na ako magsasalita. Alam nyo kasi, yung pagkakakitaan, nandyan lang yan eh. Salamat kasi hindi tayo nagipit. Pero nasanay lang talaga kami na wala ka. Nasanay na kami na hindi hinihingi yung opinyon nyo. Nasanay lang kami na wala kang pakialam sa mga bagay-bagay. Hindi mo kasi alam kung paano maging ama. Para ka lang nagdo-donate sa charity, nagbibigay lang ng pera tapos yun na yun. Patawarin mo ko anak. Kung bibigyan nyo lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Tantanan nyo na kami. Kung ano man yung gusto mong mangyari pagkatapos mo kaming kausapin lahat, bahala ka na. Wala na akong pakialam. Papa Dudut, tuyong-tuyo na ang mga mata ko sa kakaiyak. Tuwing gabi kapag naiisip at binabalikan ko yung mga sinabi sa akin ng mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang kahirap para sa kanila ang patawarin ako. Kahit ano namang paliwanag ang gawin ko ay sarado pa rin ang isipan nila. Wala sa kanila ang gustong makinig sa akin sa pinaparamdam nila noon. Parang napakamalas nila na ako ang naging tatay nila. At wala akong nagawang mabuti para sa kanila mula pagkabata. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay napakaraming batang nagugutom. May mga pumapasok pa na walang maayos na gamit sa eskwela. Meron ding walang pamilya at palaboy-laboy na lamang sa kalsada habang naghihintay ng magpapalimos sa kanila. Pero sila kahit minsan ay hindi nawalan ng makakain sa hapagkainan. Almusal, tanghalian at hapunan. Hindi sila nakaranas na magutom. Hindi sila nakaranas na maputulan ng kuryente at tubig. Hindi rin sila nagkulang sa pambayad sa eskwela. Hindi ko rin sila tinipid sa mga baon nila. Pero dahil sa pagkamatay ng mama nila na pilit nilang isinisisi sa akin, para akong isang pulubi na nanlilimos ng atensyon at pagkilala mula sa kanila. Kahit yata lumuhod ako at magmakaawa ay hindi pa rin lalambot ang puso nila sa akin.
Ni minsan ay hindi ko pinagtaksilan o pinagbuhatan ng kamay si Miana. May pagkakataong tumataas ang boses ko pero hanggang doon lang yon. Kahit may pagkukulang ako, balik-balik ta rin man ang mundo, ay naging mabuting ama pa rin ako sa mga anak ko. Kaya sa pagkakataong yon ay sumuko na ako. Ilang taon mula nang pumanaw si Miana, buhay na buhay pa rin siya para sa kanila at ako naman. Buhay pa pero pilit na nilang ibinabaon sa limot at tila pinapatay sa kanilang mga ala-ala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan pagkatapos naming mag-usap ni Kervin at Charil, nagkaroon ako ng kinakasama, Papa Dudut. Nakaramdam kasi ako noon ng pangulila dahil matagal-tagal na rin akong namumuhay ng mag-isa. Pakiramdam ko ay kailangan ko na ng taong masasandalan at mapagsasabihan ng mga bagay tungkol sa mga anak ko. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Neri. Mas bata siya kesa sa bunso kong si Kervin. At siya nga rin po pala ang tumulong sa akin para makasulat sa inyo. May anak siya sa pagkadalaga at dahil sigurado na ako sa kanya, ay nagsama na agad kami. Nagplano na rin ako na i-adopt legally ang anak niya dahil matagal na raw na hindi nahahagilap ang ama ng bata. Lalo pang sumiglang negosyo ko. Hindi na ako nakipag-ugnayan sa mga anak ko dahil ayoko nang masaktan ng paulit-ulit. Ibinigay ko na lamang sa kanila yung hinihiling nila na tantanan silang magkakapatid para wala ng gulo. Itinatak ko na lamang sa isipan ko na kung ayaw nila sa akin ay hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko bilang ama nila. Ilang beses ko pa kasing sinubukan noon na humingi ng tawad pero nagawa nila akong ipagtabuyan na parang isang tao na may malalang sakit na takot silang mahawa. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may matanggap akong mensahe mula kay Regan na humihingi ng pagkakataong magkita kami at mag-usap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sa lahat kasi ng mga anak ko ay siya yung pinakamatapang kaya inaasahan ko rin na siya rin yung pinakamasakit magsalita. Kahit biro lang ay may pagkabrutal pa rin siya. Laging may laman ang sinasabi niya, seryoso man o nagpapatawa. Naganap ang pagkikita namin sa bahay kung saan sila lumaking magkakapatid. Doon pa rin ako nakatira pero kasama ko na roon si Neri at ang anak niya. Akala ko noon ay si Regan lang ang darating. Pero nagulat ako nang isama niya ang dalawa pa niyang kapatid, Papa Dudut. Oh mga anak, ginulat niyo ako ah. Pa, isinama ko rin sina Charil at Kervin. Hindi nakasama si Jazz. May sakit yung anak niya. Walang problema. Mas kailangan si Jazz ng apo ko. Kumusta kayo? Ayos naman ako rito. Pa, medyo nagtataka lang ako. Bakit naman? Kasi lahat sila pinuntahan mo para makausap. Hindi ko rin naman nakausap si Jazz. Nabanggit nga niya pero yung punto ko kasi, bakit hindi mo ako kinausap? Ako yung panganay mo, di ba? Ano ba talagang ipinunta niyo rito? Nandito ba kayo para sumbatan ako? At ipamukha ulit sa akin kung gaano ko kawalang kwentang ama? Pa, hindi. May papaalala lang sana kami sa'yo. Mukhang nakalimutan mo na kasi. Pero sa bagay, nagkakaedad ka na rin naman kaya naiintindihan ka namin. Ano ba yun? Hindi kasi nag-iwan ng last will si Mama. Last will? Tama ang narinig nyo. Hindi gumawa ng last will si Mama. Kaya lahat ng ari-arian niya, sa'yo na punta. Abay, natural lang yun kasi ako yung asawa niya. Talino mo rin, no? Alam mo kasi na sa'yo mapupunta lahat. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Regan. Dediretsahin ka na namin. Pero ako na lang muna yung magsasalita para sa kanila bilang panganay. Gusto namin na gumawa ka ng last will and testament. Para ano? Para alam nyo kung kani-kanino mapupunta mga ari-arian ko? Natural. Anak nyo kami, di ba? Bakit? Kanino ba dapat yun mapunta? Eh di sa amin, kanino pa ba? Anong sabi ng pinagsasabi mo? Patutal puro pera lang naman ang binibigay niyo sa amin nung nabubuhay pa si Mama eh. Ngayon na wala na si Mama, gusto naming makasiguro na sa amin mapupunta lahat ng pera at ari-arian ninyo. Anong ibig nyo sabihin? Teka, buhay pa ako ah!
Hindi pa ako mamamatay pero makapagsalita kayo May parang... karapatan kami sa lahat ng ari-arian ninyo. Alam ko pero bakit nyo naisip na dapat gumawa na ako ngayon ng last will and testament? Tingin nyo ba, hindi ko kayo pamamanahan? Bakit pa? Sigurado ba na gagawin mo yun para sa amin? Maniniwala lang kami sa'yo kung nakagawa ka na. Hindi pa ako mamamatay! Hindi natin masasabi yan pa. Matanda ka na. Malay natin. Baka bukas mamatay ka na. Tsaka kung nagawa mo kaming kalimutan ng ilang taon matapos mamatay ni Mama, hindi kami nakakasiguro na kami pa rin ang pamamanahan mo. Kailangan mong panagutan yung pagkukulang mo sa amin. Pero malamang nakalimutan mo na yun kasi Kasi ano, Regan? Ha? Kasi ano? Kasi alam na namin. Alam na namin na may kinakasama ka. At alam na rin namin pa na balak mong legal na ampunin yung anak ng babae mo. Hindi siya basta babae ko lang. Asawa na ang turing ko sa kanya. Wow! Napakabuti mo naman pala sa kanya, pa. Sana ganyan ka rin kay Mama noon, ano? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kukuha ka na lang ng makakasama sa buhay, yung may sabit pa. At nakakatawa na gusto mo pang mag-ampo ng hindi mo kadugo, samantalang may mga anak ka naman. Tama! May mga anak naman ako. Mga anak na masyadong matitigas ang puso at mas piniling talikuran ako. Papa Dudut, inaasahan ko nang babanggitin nila noon yung tungkol sa kinakasama ko at sa pag-aampun ko dahil hindi ko rin naman itinago yon. Parang namanhid na naman ang katawan ko sa mga narinig ko. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko napigilang makaramdam ng galit. Nung una pa lang na binanggit ni Regan ang tungkol sa last will and testament, nagkaroon na ako ng ideya kung bakit nandun silang magkakapatid. At kahit wala roon si Jazz, alam ko na pareho lang din ang mga kapatid niya ang sasabihin niya. Hindi ko akalaing magagawa nila yon sa akin, Papa Dudut. Buhay pa ako at malakas pa pero parang gusto na nila akong mawala. At sa pagkawala ko ay gusto nilang masigurado na sa kanila mapupunta lahat ng pinaghirapan ko. Gusto nila na sa kanila ko ipangalan ang mga maiiwan kong negosyo at sisiguraduhin na sila lang ang tatanggap ng lahat. Gusto kong sabihin na hindi ko naman sila pinalaki ng ganon. Pero naisip ko rin yung lagi nilang sinasabi na hindi naman ako ang nagpalaki sa kanila kundi ang mama nila. Nung una'y sising-sisi ako sa nagawa ko sa kanila. Hinayaan ko sila na batuhin ako ng masasakit na salita. Matiwasay ko yung tinanggap lalo't naisip ko na maaaring makabawas yon sa sama ng loob nila sa akin. Pero sa ipinakita nilang interes, sa ipapamana ko ay biglang nagbago ang tingin ko sa mga anak ko. Kung hindi ako naging mabuting ama, hindi rin naman sila naging mabuting anak. Wala rin naman silang kabutihang pinaramdam sa akin sa maraming taon ng pagsasama namin ni Miana. Kung nabubuhay lang sana siya, hindi siya papayag na bastusin ako ng ganon ng mga anak namin. Hindi siya papayag na insultuhin ako at ipamukha sa akin na pera lang ang halaga ko sa pamilya namin, Papa Dudut. Nagpatuloy ang pagtatalo naming mag-ama pero sa pagkakataong yon, umalis na si Kervin at tanging sina Charil at Regan na lamang ang naiwan para ipaglaban yung karapatan nila sa mga ari-arian ko. Mga anak, ilang beses ako humingi ng tawad sa inyo. Ilang beses ko sinubukang makipag-ayos, pero palagi niyo ako'y pinagtatabuyan. Kasi hindi namin nararamdaman yung sinseridad nyo. Bakit ba kayo ganyan sa akin? Napakatigas ng puso nyo. Kung itrato nyo ako, talo ko pang isang kriminal. Hindi ako yung pumatay sa mama nyo, pero sa ginagawa nyo, talo ko pa inahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lumayo kayo sa akin at ginusto nyo nakalimutan na lang ako. Tapos ngayon, babalik kayo rito para ipamukha sa akin na may karapatan kayo sa pera ko. Totoo naman ah. May karapatan kami sa pera nyo. Lagi niyong dinadahilan yung paghahanap buhay nyo kapag wala kayo, di ba? Kaya utang na loob nyo sa amin na nagkaroon ka ng maraming oras para magnegosyo. Ang sasama ng ugali nyo. Pinalaki kayo ni Miana ng maayos, pero ngayon, ganyan yung ipapakita nyo sa akin? Wes, mas lalo nyo lang pinatutunayan na hindi kayo karapat-dapat pamanahan. At sinong pamamanahan mo? Yung ampon mo at yung palamunin mo rito sa bahay? Bastos ka! Huwag na huwag mong iinsultoy ng ganyan sila Neri! Hindi sila tulad yun na pera lang yung habol sa akin! Bakit?
Sa tandaan nyo na yan? Akala nyo talaga may magmamahal pa sa inyo ng totoo? Ha! Pa naman! Gumising ka! Mas bata pa kay Kervin yung kinakasama nyo! At pag nawala kayo, maghahanap kagad yun ng kapalit! Tama si Cheryl. Pa, mahal ka lang nila ngayon kasi may pera ka. Ha! Sige! Ipagpalagay na natin na mahal nila ako dahil lang sa pera ko. Pero ganoon din naman kayo, hindi ba? Ang pagkakaiba nyo na lang, sila, kahit peke, nagmamalasakit sa akin. Samantalang kayo, wala na talagang pakialam. Parang patay na nga ako kung ituring ninyo. Kaya malinaw kung sino yung mas karapat dapat kong paboran. At talagang mas gusto nyo pang pamanahan yung sampid lang sa pamilyang to? Ano yun? Pinapamukha mo na mas mahal mo yung pamilya mo ngayon? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Pinaghirapan ko lahat ang meron ako. Kaya ako magdedesisyon kung paano at kung saan ko gagamitin ang pera ko. Umalis na kayo! Hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto naming mangyari. Kung gusto mong ibigay sa kanila yung pera mo, sige, payag kami. Pero lahat ng negosyong naipundar mo dahil sa kawalan mo ng oras sa amin noon, sa amin dapat mapunta yon. Tama si Kuya. Hindi nila pwedeng kunin yung ipinundar nyo habang lumalaki kami na parang walang ama. Painggan nyo kung paano kayo magsalita. Sa ginagawa nyo ngayon, pare-pareho lang tayo na naging makasarili. Huwag mo kaming igagaya sa'yo. Naibigay ko na lahat ng para sa inyo. Kaya wala na kayong makukuha sa akin, ni isang kusing. Hindi kami papayag. Kukuha kami ng abogado. Kapag wala kayo talagang binigay sa amin pa, parang inamin nyo na rin na kasalanan nyo kung bakit namatay si Mama. O edi sige, kasalanan ko na. Kung makakatulong yun para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi, inaako ko na yung pagkamatay ni Miana. Tanggap ko na rin na gusto nyo na ako kalimutan. Pero lilinawin ko lang sa inyo, hindi nyo makukuha yung gusto nyo. Sa ugali nyong yan, wala sa inyong magkakapatid ang dapat kong pamanahan. Wala kahit sino! Papadudot, kinailangan ko silang palisin sa pamamahay ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi ay ako naman yung aatakihin sa puso dahil sa mga narinig ko mula sa kanila. Sabi nga ng kinakasama kong si Nery, parang yumayanig daw yung bahay sa lakas ng sigawan naming mag-ama. Nandun kasi sila sa kwarto at hindi na nagawa pang lumabas. Yun din naman ang sinabi ko sa kanila dahil ayokong mapagbuntunan sila ng galit ng mga anak ko. Pagkatapos ng sagutan namin yon ay hindi ko inaasahan na tototohanin nga ni Regan ang pagkuha ng abogado. Nakaschedule na rin kami na magkaharap-harap. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari, Papa Dudut. Hindi ko na sila kilala. Kung pwede lang, ako na lang sana yung nawala para hindi na nagkakagulo ang pamilya namin. Gusto ko lang naman na maging buo kami at makabawi sa mga pagkukulang ko. Pero iba ang gusto ng mga anak ko. Papa Dudut, gusto ko pa sanang hingin ang payo ng mga nakikinig ngayon kung ano nga bang dapat kong gawin. Pakiramdam ko po kasi ay malapit na akong masiraan ng bait sa problemang nararanasan ko sa pamilya namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay Love Story sa pagbabahagi ng kwento ko. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Donato. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever